Sigurado ngayong araw na ito ay busy-busy na naman ang ating mga nanay. Nagpapain-in pa nga ako diyan bago nga ako bumangon. Nagising nga ako sa ingay ng paghuhugas ni mama. Eto nga, tinuhugasan niya na pala itong tumbler at balutan ko na gagamitin ko sa pagpasok bukas. Unang araw ng pasukan. Ano kaya ang aking magiging ulam? Sana nga ay wag muna nilabong itlog. At baka nga agang-aga ay mapautot pa ako. Ay baka samaan naman ang magiging bago kong teacher. Speaking of nilabong itlog, are nga at may natira nga akong nilabong itlog kagabi. At inilagay na nga ni mama sa ibabaw ng kanin. At nang mainitan nga naman, isinama niya nga din itong tira naming barbecue. Last week pa nga ako sinasabihan ni mama na mag-practice na nga gumising ng maaga. Pero alam niyo ba na may problema ako sa pagtulog ko sa gabi? Kaya napupuyat nga ako. At ang ending, tanghali na nga ako nagigising. Hindi ko nga baga alam. At sa totoo lang, ang tagal kong dalawin ng anto. Na patang, multong dalawin ako. Magluluto na nga si mama ng aming tanghalian. Ito nga ang iuulam namin ngayon. Binili ni tatay kagabi. Isinaing na nga ang tulingan. Hindi pa nga din na kontento. At i-pray-prito pa nga. Habang ako nga ay nanonood dito. Ari nga at biglang dating nga itong si Tomato. Ay talagang hindi pwedeng masayang ang huling araw ng kaniyang bakasyon. Tinatanong nga siya ng mama diyan kung ready na nga siya sa pagpasok bukas. Ang sagot naman nga ni Tomato ay sana nga sa July na lang ang pasok. Ay patay tayo diyan. Ito nga yung Graham na ginawa namin noong nakaraang araw. Ewan ko ba kung bakit naghiwalay ang gatas sa tinapay. Magkagalit yata. Ang kinalabsan tuloy ay medyo matigas nga yung mismo Graham cracker. Hindi nga ako kumukuha diyan dahil mahirap nga gamitan ng kutsara. Kaya pag kumakain nga si mama ay nakikisalo na nga lang ako. Update sa tulingan at eto nga naprito na nga at ang bahay nga namin ay nag-amoy dagat na nga. Umuna na nga ako ng pagkain at si Tomato nga ay inusap ni mama at nang ibili nga daw siya muna ng soft drink. Dumating na nga din siya diyan at kung napapansin nyo ay ibang kanyang ulam dahil ayaw daw muna niya mag-ulam ng isda. Kaya dito na lang siya sa kabilang bahay nagpasando. Naudlot nga ang kain namin diyan. Gawa nga ng nilalaro naming Grow a Garden ay meron na naman nga bagong update. Kaway-kaway sa mga naglalaro din ng ganito. May dumating nga akong parcel at ito nga yung boxer brief ko. Ang lakas nga ng loob mag-medium ay sana nga lang kasya ito. At sabi nga ni mama kung gusto ko ito isuot bukas ay labhan ko na nga daw muna are. At baka nga bukas hindi ako magkaintindihan kung ano nga ang aking kakamutin. Ay naku po. Nandito nga pala sa bahay ang tropa ko. Ay ang sabi ko nga manood nga muna siya diyan. Kung ayaw niya nga tulungan niya na nga lang ako magkusot din eh. Sabi nga ni mama unahin ko daw muna aring puti. At baka nga daw mahawaan ng kulay ng iba. Tinulungan na nga din niya ako diyan. At ang init nga ay paparni na. Ay kita mo gaare parang gusto na ako igupin ng araw eh. Lumipat na nga ako ng pwesto at eto nga si Tomato ay tumulong na nga din sa pagkukusot. Dahil gusto niya din naman masulit ang huling bakasyon niya. Ay di maglaba ka na lang ng brief ko. Madami pa naman akong ginagamit na boxer brief. Pero sumikip na nga ang lahat sa akin. Alam niyo naman buong bakasyon wala nga tayong ibang ginawa kundi dumayo nga ng kainan. Umorder nga lang ng ilan si mama. Tetestingin nga daw muna kung maganda. Ay kaso nga saktong-sakto nga ang dumating sa akin. At siguradong mabilis ko nga lang ito mapapaglitan. Habang nasa kapitbahay nga ako, si mama nga ay nagpapakabisi pa din dito. Naglalagay na nga siyang label ng notebooks ko. At 11 daw pala ang subjects namin. 10 notebook nga lang daw ang nalagay niya sa bag ko. Nagdagdag na nga lang daw siya ng isa pa. At nilagyan na nga din niya ng plastic cover. Sigurado ako pare-parehas nga lang ng ginagawa ang mga nanay natin ngayon. Bukod sa paghahanda ng mga gamit natin, namamalansya na nga din sila ng susuotin natin. Tinawag na nga muna ako ni mama sa kapitbahay namin. At sobrang init nga din ngayon. Sabi nga niya ay mag-practice daw muna ako ng cursive diyan. Mamaya ako na nga daw ulit ituloy ang pagtatablet ko. Sa sobrang busy nga ni mama, nakalimutan niya na nga magtangalian. Ay 2:00 na nga nung mga oras na ito. Eto nga at may natira pa nga akong tulingan. At sinamahan na nga din niya ng atsara. At yun na nga lang daw ang kanyang iuulam. At meron pa nga ditong nilabong itlog. Alam niyo ba sa sobrang adik niya kakapanood ng Korean. At pati nga ang kanyang kinakain laging puro Korean. Binili nga ni tatay ito sa Dali. Pinatikim nga din sa akin ni mama. Okay din naman ang lasa kaso nga lang paano naman ito ibabagay sa tulingan? Diyos ko po! Pinagsama-sama na nga lang ni mama. Ay abay, okay din naman ang lasa. Eto nga at naili na nga ako at napakain na nga ako. Bukas nga, promise ko na magda-diet na nga ako. Pero bukas pa naman yun. Hapon na nga ito at lilinisan ko na nga itong mga laruan ko. At nung nakaraan nga, nilunod nga ito ng ulan. Kaninang umaga pa nga ito, pinapalinis sa akin ni mama. Ay hindi ko nga masimusimulan. At sa sobrang tagal naman nababad sa tubig, ay talaga naman nag-amoy ng bulok na bagang. Ay pasing tabi na nga lang sa may nakain. Magaling na nga lang at nandidini ang mga pare ko. At
At tinulungan na nga din nila ako dito. Sayang nga, pero tinapon ko na nga din ng mga iba dito. Dahil nasira na nga sa sobrang pagkababad sa tubig. Sa sunod na Sabado na naman nga kami makakapagkita ng mga tropa ko. Kaya eto nga, gumagawa na kami ng gawain na siguradong matagal-tagal namin makakalimutan. Sa tapang ng amoy na are. Huwag kalimutan mag-follow, like, and share. Salamat sa panonood. Thank you, Lord.